ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron pa rin po akong iaalok sa inyo. Ito naman po ay 1.5 hectares, then along Barangay Road. Napakalapit din po nito sa town proper po ng Tagkawayan. Kasi mula po doon sa town proper hanggang dito po sa aking property, dito po sa property na ibablog ko, ay nasa 2 kilometers lang po ang layo niya. Dalawa pong kalsada ang pwede nating daanan. Diyan po sa natututukan na yun ng aking camera, mga nasa 2 kilometers lang po ang layo niya dyan. Ano po, hanggang dito po sa property mula po sa bayan. Dito naman po sa kabilang side na are, ay nasa 7 kilometers kasi umikot po tayo. Umikot po tayo papunta po dito sa area. Ano po? Okay po, ito pong property na to, may kalapit po itong isinabdivide. Isinabdivide po ng pa 100 square, 200 square. Then, yung kalapit po niya, ito na nga po yung ibinibenta ko na 1.5 hectares. Okay, tara po at papasukin natin ang 1.5 hectares ng Monteng Parang, Tagkawayan, Quezon. Okay, ayan po. Dito po sa bungad ng kalsada, nasa 100 meters po ang frontage niya. Ano po? Dito po ay medyo po siya patalibis. Ano po? Pag ganyan po siya, paakyat po siya ng konti. Ayan, ayan po siya. Okay. Okay po, ito po yung ginagawang isinabdivide po isinabdivide na kinikwento ko sa inyo. Then ayan po yung bakod niya, tuwid na tuwid po yan. Yan po yung pagitan nila dito po sa ibinebenta ko. Yan po ay same din po sila ng kalagayan, talibis din po ito. Ito po ay talibis din. Pa-overlooking po yung area. Ano po? Tara po at aakyatin po natin para makita po natin sa taas. Ayan po, marami po siyang mga nyog. May mga tanim po siyang nyog na maliliit lang, maliliit pa po siya. Ito po ay konti lang pong linis. Ito pong area na to. Ayan. Ayan, may mga Madrid di kakao po dito, kakawati na nakatanim. Ito po yung mga boundaries nila. Ano po? Okay. Ang Geraldine ay susuot. Ayan po siya, oh. Pa-overlooking po ang property. Ayan po ang kabundukan ng Tagkawayan, Quezon. Naandito po sa part na to ang bayan. Okay. Napakaganda po niya, oh. Oh. Ayan, yung mga nyug po dito ay mga bagong tanim. Ilang taon na lang po yan. Yan po ay mga mamumulaklak na. Kulang lang po talaga siya ay sa linis. Ano po? Ayan, pero po ang property is patalibis. Wala pong imposible sa ganitong property kasi yun nga pong kalapit ay isinabdivide. Niluti-luti po talaga. Same din po sila ng kalagayan ng lupa. Talibis din talaga siya. Yung sinabdivide. Okay. Ayan po ang area. Linis lang po talaga ito. Ayan. Buti na lang hindi mainit masyado. Aray ko. Ayan. Ayan po siya. Ito po ay matured Cloa title. Ano po? Wow, ang ganda po dito. Oh. Ang lamig po ng hangin. Ayan, kitang-kita po ang mga karatig. Ayan. Yan pong side na yan. Andyan po ang highway. Diyan sa side na yan. Ayan po siya, oh. Linis lang po talaga yung kailangan dito sa area. Then, dito po sa side na to, magandang magtayo ng bahay. Malaki na rin po ang 1.5 hectares. Hindi na rin naman po biro yun. Ayan. May mga nyug po dito, oh.
Mga nakatanim po talaga sa kanya ay nyug. Dito nga lang ay di maliliit pa po siya. Medyo ilang taon pa po yan bago mamulaklak or mamunga. Ganda po oh. Yan po ang kabundukan ng Tagkawayan, Quezon oh. Nandito po tayo sa taas ng property. Ayan. Okay. Ayan po siya. Then, tara na, baba na tayo. Pababa na po kami. Ayan. Tingnan nyo po kung gaano rin po katerik yung isinabdivide dito sa kabilang side na to. Same din po ng kalagayan nito. Mas maganda pa nga po yung shape ng lupa nito na binibenta ko na to na 1.5. Ayan. Napakalapit po ng town proper. Ayan lang po ang town proper. O, ayan. Ay ko, muntik pang madulas. Inaabot na naman ang lampang Geraldine. Ayan. Ang ganda po nito pag nalinisan. Yang naayos po yung yung loob ng property na yan, magamasan po siya. Tapos makikita na po yung nung mga nyog. Ang ganda po niyan. Sa ngayon po tingin lang po natin is pangit. Kasi marungis. Pero pag yan po nalinisan, ang ganda po ng area. Ang ganda po ng shape ng lupa niya. Tapos along Barangay Road pa po siya. Ang lapit-lapit pa po sa town proper. Ang lapit-lapit pa po sa highway. Ayan. Okay po, ito pa po yun sa kabilang side. Ayan, kita naman po ninyo, talibis po talaga yung property. Tapos, may mga nyug po siya na maliliit pa. Naalala ko po, mayroon po ako na nandiyan sa YouTube ko na nasa 2 hectares na na-vlog ko na. Siguro po mga December ko po siya na vlog. Kalapit lang po nitong property na to. Yun po kasi is my right of way. Pero kung doon susunsunin po yung daan, kasi pinaliwanag ko naman po doon sa vlog ko, na kung susunsunin yung daan dito sa Sinabdivide, meron po doon kalsada papunta po doon sa area. Then, kasunod po siya nitong property na to na binibenta ko. Ito pong 1.5 nito. Ang pinakang start din po nung property na yon na blinag ko nung December, na hanggang ngayon ay nandun pa rin po, hindi pa rin po nabibili, ay yung pong dulo nito. Dulo po nitong 1.5 hectares na to. Ano po? Yun po, maganda rin po yun. Maganda rin po yung property na yon. Kung makukuha nyo po itong nasa bungad na are, tapos kukunin nyo po yung nasa likod, ay napakaganda pong kombinasyon. Ayan. 2 hectares po yung nandoon na yun sa dulo. Hindi ko lang po tanda kung anong vlog yon, pero na-vlog ko po yun ay December. Dito rin po ako dumaan sa area na to. Ito pong 1.5 na to. Dito rin po ako nung dumaan. Binanggit ko rin po doon sa vlog ko noon yung about po dito sa Sinabdivide nga sa gilid. Kasi yun talaga yung magiging road niya. Makikidaan dito sa Sinabdivide sa gilid ng kalsada. Nga lang, may nagpasa nga po sa akin ng property na to dito sa bungad na 1.5 hectares. Yun, yung likod po nito, yun na po yung 2 hectares doon. Ayan, kaya po sa magkakaroon ng interest dito sa area na to, dito sa 1.5 na to, yung nasa likod po nun ay isa rin pong the best na property. Nasa 100 meters po yung frontage niya dito sa Barangay Road. Ano po? Ayan, dito po sa side na to, medyo po pantayin dyan sa taas na yan. Maganda po yung likod nito, ma'am, sir. Okay po, ayan pa po yung kasama pa po dun sa 1.5. Ano po?
Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 1.5 hectares along Barangay Road. Mula po sa town proper ng Tagkawayan, nasa 2 kilometers lang po ang layo niya. Then dito po sa kabilang side naman, sa kabilang Barangay Road, ay pwede rin po tayong dumaan pero doon po ay iikot. Nasa 8 kilometers po ang layo niya. Syempre po dito na po tayo sa pinakang malapit. Ano po, dito sa 2 kilometers. Then, yung about po sa price, ay mamaya ko na lang po ilalagay sa details ko. Mag-uusap po muna kami ni seller. Siya po ay matured CLOA title. Then, yung pong property, medyo po siya talibis or padahilig. May mga nyog, marami po siyang nyog na maliliit. Hanggang dun po yan sa dulo. Then, yun nga po binabanggit ko sa inyo, may katabi po itong 2 hectares doon na nablog ko nung December. Kung makukuha nyo po itong bungad na to, itong 1.5 hectares, pwede nyo rin pong kunin yung nasa likod niya kasi maganda rin po yung area nun. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching.